Isang lalaki ang bibiyayaan ng 3 babae, kung saan ang bawat isa sa kanila ay magiging katuwang niya sa kanyang pag-akyat sa kalangitan. Kamusta mga idolo? Isa na naman nakakatawang anime ang nais kong ibahagi sa inyo, kaya makakabuting tapusin mo ang video upang hindi ka mabitin. Nagsimula ang kwento kay Kido na nagpas siyang manirahan sa malaking apartment, pero sa loob ng bahay ay may maliit na butas kaya kanya itong sinilip. Ngunit nakita niya ang isang babae na gumagawa ng tinapay gamit ang mahiwagang kamay niya. Gulat na gulat si Kido sa kanyang nakita, kaya mabilis itong nagtungo sa bahay ng babae upang ipaalam na may nakakakita sa kanya, pero nang magbukas ang pinto ay mas nagulat pa siya dahil sa sobrang ganda nito. Nagpakilala si Kido sa kanya pero hindi siya pinansin ng babae. Kaya sa pagpilit naman na iyon ni Kido sa kanya ay hindi nito sinasadyang matamba sa malaking pawpaw ng babae, kaya naman kinuhanan siya nito ng litrato dahil upang gamitin sa kanya sapagkat pumasok ito ng walang pahintulot na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Ipinaalam ni Kido sa kanya ang tungkol sa butas na kanyang nakita. Pero lumalabas na sinadya itong lagyan ng butas ng babae sapagkat hilig pala nitong makakita ng hubad na katawan, at ipinagpakilala ang babae sa pangalang Emiro. Ayon sa babae ay kanyang buburahin ang litrato kapalit ng isang kasunduan. Nais ni Emiro na malaya nilang makikita ang kani-kanilang mga katawan. Lubos itong kinagulat ni Kido dahil sa mga kakaiba nitong sinabi, kaya hindi ito sumasang-ayon sa gusto nitong mangyari. Pero dahil may litrato itong panglaban sa ating bida, wala nang nagawa si Kido kung hindi sumunod sa gustong mangyari ng inosenteng babae. Kinabukasan kung saan nakatakda ang pagsilip ni Kido, kanya lamang itong gagawin dahil sa kanilang napag-usapan, kaya nang silipin nito ang butas ay bumungad agad sa kanya si Emiro na nagbibihis, kaya nakalibreng silip sa malaking melon ang ating bida na talaga namang sulit pa sa almusal. Sa pagpunta naman niya sa paaralan ay biglaan naman niyang makikita si Emiro, sapagkat parehas pala sila ng paaralang pinapasukan, nagkaroon sila ng isang party bilang bagong magkakaibigan, nagpakilala sa kanya si Yuri na may malaki rin namang pawpaw, kaya agad na nagpiling good boy si Kido kahit na ang totoo ay namamangha siya sa kanyang nakikita. Sa pag-alis ni Emiro ay agad siyang sinundan ni Kido upang kausapin ito tungkol sa biglaan nilang pagsasama sa iisang klase. Sinabi ng babae na maging siya ay nagulat rin, pero ang kanilang kasunduan ay dapat na magpatuloy, ngunit bawal magdala ng babae si Kido sa kanyang apartment, dahil doon nagalit ang ating bida at sinabing bahala na ito sa gusto niyang mangyari. Ang lahat ay nagpaalam sa bawat isa, ngunit si Yuri ay nais na magpunta sa bahay ni Kido. Kaya nag-aalala ito sapagkat alam niya na pinapanood ni Emiro ang bawat na nangyayari sa loob ng kanyang silid, hindi maiwasan ni Kido na humanga sa babae niyang kasama, na magbibigay sa kanya ng isang masayang gabi. Gayunpaman, patuloy lang silang pinapanood ni Emiro sa kabilang silid, pero iyon ay alam lahat ni Kido kung kaya't sila ay lumipat ng pwesto sa hindi maaabot ng tingin mula sa butas. Pero si Emiro ay patuloy lang sa panggugulo gamit ang isang straw mula sa kabilang silid. Bigla itong nakatanggap ng tawag kaya hindi natuloy ang dapat sanang langit, kaya nang makaalis na si Yuri ay galit siyang nagtungo kay Emiro dahil sa ginawa nitong panggugulo sa kanila kanina. Pero sinabi ni Emiro na ginawa lang niya ang mga sinabi niya na kahit ano ay maaari niyang gawin. Nagpasya si Kido na takpan na ang butas, pero ano na lang sasabihin ni Yuri sa kanya sa oras na malaman niyang naninilip ito ng babae, kaya hindi niya maaring takpan ng butas sambit pa ni Emiro sa kanya. Nagalit si Kido sa mga sinabi nito at sinabing ngayon pa lang daw siya makakasakit ng babae tsaka mabilis na umalis. Hindi na nabago kay Kido ang mga nangyayari dahil sa lagi rin naman silang nagkikita ni Emiro. Gayunpaman, kinausap ni Yuri si Kido patungkol sa kung kailan nila itutuloy ang naudlot na digmaan, pero tumanggi ang ating bida dahil sa pakikialam ni Emiro sa kanila ng gabing iyon. Bigla siyang nilapitan ng isang lalaki na may gusto kay Emiro. Inaalam niya kung may gusto ba si Kido kay Emiro pero ito ay agad niyang itinanggi. Nang makauwi, biglaan naman niyang makikita ang dalawa na magkasama, bagamat siya ang nakaschedule sa pagsilip. Kaya iniisip ni Kido na sinadya itong anyayahan ni Emiro upang ipakita sa kanya ang gagawin ng dalawa,
Sa pag-uusap naman nilang iyon, sinisiraan ng lalaki kay Emiro si Kido gamit ang isang kasinungalingan, ngunit tinawanan lang ito ni Emiro sapagkat alam niyang hindi iyon totoo, at kanyang sinabi na itigil na nito ang kanyang pagpapakitang tao. Horii Makoto-san, あなたは嘘まみれ。 Hindi na rin nakatiis si Kido na silipin sila, pero agad niya rin itong pinagsisihan, ngunit hindi nito alam na sa pilitan na palang tinitikman ng lalaki si Emiro dahil sa sobrang pagkagusto nito sa kanya. Sa kabila noon, hahayaan na sana sila ni Kido sa nais gawin ng dalawa, pero sa pangalawang pagkakataon ay napagtanto na niya na may hindi tama sa kanilang mga kinikilos. Pinagtanggol ni Emiro ang kanyang sarili, ngunit hindi na rin naman niya magagawang makatakas, kung kaya't gawin nito ang nais niyang gawin sa masarap niyang mani, pero hindi pa naman ito nagsisimula ay may biglang bumato sa kanila galing sa labas upang ang masamang balak nito ay hindi maituloy dahil sa kagagawa ni Kido para sa kanya. だけどますます気に入ったよ、エミルちゃん。 Nagpasalamat sa kanya ang babae dahil kung hindi sa kanya ay tuluyan na sanang nasira ang inosente niyang kepyas, kaya naman dahil doon ay pinapayagan nito ang ating bida na lasapin ang langit, pero dahil inosente si Kido kaya hindi siya pumayag. いた体です。お礼だと思って。 Kinabukasan pagkatapos ng kanilang gawain, nais ni Yuri na kanilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan sapagkat kanya nang namimisang lasa ng alaga ni Kido. Ngunit hindi maalis sa kanyang isipan si Emiro dahil nag-aalala siya dahil sa nangyari sa kanya. Gayunpaman, biglaan naman siyang nakatanggap ng tawag galing kay Emiro. Sinasabi niya na hindi niya maiwasang masabik kay Kido, dahil kung siya raw sana ang nagbalak na gumawa sa kanya noon ay handa naman daw niyang isuko ang lahat para sa ating bida. Hindi naman ito nagustuhan ni Kido ang mga sinabi niyang ito, dahil iyon ang dahilan kung bakit niya ito iniiwasan at hindi matanggap. Gayunpaman, inamin na niya ang kanyang nararamdaman kay Yuri, kaya kanilang itinuloy ang kanilang sinimulan noon na hindi nila natapos, at nangangako na ang kanyang pototoy ay para lamang kay Yuri. Kinabukasan, nilibre sila ng kanilang guro bilang isang pasasalamat sa pagtanggap nila sa kanya bilang kanilang bagong guro. Habang nag-uusap ay bigla naman siyang inaya ni Yuri na bumili ng gamit para sa magkasintahan. Pagkatapos nitong magpaalam sa kanya, kanila namang makikita ang kanilang guro habang umiiyak ito kaya kanila itong sinamahan upang damayan siya sa kanyang problemang dinadala. Ngunit ang pag-uusap nilang iyon ay hindi rin naman nagtagal at muli itong nagpaalam sa kanila. Pagkatapos magtungo ni Kido sa kanyang part-time job, biglaan naman siyang tinawagan ng guro. Dahil good boy ang ating bida ay hindi ito nagtatlong isip at kanya itong isinama sa kanyang apartment, ngunit iyon ay mali katulad na lang ng hindi mo pag-subscribe at pag-like sa ating video kaya mag-like ka na idolo. Gayunpaman, dahil inosente ang ating bida ay hindi ito pinatulan ni Kido sapagkat alam naman niya na wala lang ito sa kanyang kaisipan dulot ng alak. Kido-tan, kinoko tawajo ka na. そうか。 Kinabukasan, nagising na lang si Sensei sa silid ni Emiro pero ang totoo ay silid iyon ni Kido, sapagkat kanilang iniiwasan ang hindi magandang sasabihin ng ibang tao patungkol sa pagsasama nilang dalawa ng gabing iyon. Sa paaralan ay inihayag ng kanilang guro na magkakaroon sila ng summer vacation, kaya nagkalat ang maraming malalaking pawpaw sa paligid. Napansin niya si Emiro na parang may binabalak na naman kaya kanya itong sinundan. Sinabi ni Emiro kung nag-aalala ba si Kido para sa kanya, pero sa oras na iyon ay may darating kaya mabilis na nagtago ang dalawa sa loob ng locker. Ngunit habang ginagawa nila iyon ay napapanood sila ng inosenteng si Kido, sapagkat maraming lugar kung saan pwede nila iyon gawin ay bakit doon pa sa pwede silang makita. Hindi na rin napigil ni Emiro ang kanyang sarili dahil sa nakasanayan na nito na mag-init pag nakakakita ng masayang eksena. Sinabi ni Emiro sa kanya na first time niya makaramdam ng maganda kanina sa katawan ni Kido. Ngunit mas nagulat pa ito nang hindi na kumontra ang ating bida sa kanyang sinasabi. Habang masayang naglalaro ang dalawa ay napansin sila ni Yuri na may kasamang pagseselos, kaya nang kinagabihan ay hindi na nagdalawang isip si Yuri na magdeklara ng isang digmaan gamit ang isang mahiwagang protection. 今ここでしたい。じゃーん。 Ayon sa kanya ay nakita niya silang dalawa ni Emiro kanina kung kaya't kanyang parurusahan ang pototoy ni Kido hanggang sa umiyak ito at lumabas ang puting luha na galing pa sa masikip na butas. Wala naman problema sapagkat ang lahat ay masarap na natutulog, pero ang isang problema ni Kido ay si Emiro na kanina pa pinapanood ang kanilang ginagawa, kaya ang ating bida ay hindi makapag-focus sa pag-control ng kanyang chakra dahil nakakahiya nga naman. Sa huling eksena ay masayang pinagmamalaki ni Yuri ang kanyang dress na binili sa kanya ni Kido.
Ngunit ang kanyang atensyon ay napunta kay Emiro sapagkat noong gabing iyon ay kanya itong nakikita habang nakikipagdigma kay Yuri, kaya hindi niya iyon lubos na malimutan, at iniisip kung paano niya aalisin si Emiro sa kanyang isipan. Hanggang dito na lang mga idolo ang kwentong recap nating ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng isang subscribe at isang like sa ating video at kung gusto mong mapanood ang full video nito ay ilalagay ko na lang sa ibaba ang title.